Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 16 hanggang 17 nagpapatuloy. Nagmamadaling pumunta ang ating bida sa may nagbabakbakan, sa isang bundok sa Pilipinas may isang malaking pamilya ang Chu family. Biglang nagkaroon ng pagsabog. Si Chu Sangxi yung pinuno ng pamilya napatanong ito bakit biglang tumigil ang binata sa pag-iisa nito. Si Chu Xinghe kalalabas lang sa pag-iisa nito ika-30 na mahusay na batang bayani ng pamilya may naramdaman daw itong malakas na enerhiya kaya siya lumabas sa pag-iisa nito. Balak daw nitong pumunta sa hilagang kanluran kung saan niya nararamdaman ang malakas na enerhiya makakatulong sa paglakas niya. Pinipigilan siya ng master niya dahil may mga alien na namataan sa lugar kaya delikado na pagdesisyon na daw ito ni Chu Xinghe hindi siya magpapapigil. Sa panahon daw ng katapusan ng mundo hindi sigurado ang kaligtasan ng bawat isa sabay lumipad at umalis na. Gusto niyang makita ang malakas na bayaning ito at matuto ng bagong kaalaman. Pagkalipas ng isang oras dumating na siya sa lugar at humanga ito sa malupitong pormahan ngayon lang daw siya nakakita ng ganito sa buong Pilipinas wala pang nakakagawa. Nagulat si Chu Xinghe dahil may biglang sumulpat sa likod niya. Isang alien iron slaughter unit 3,578 inatake niya si Chu Xinghe. Buti na lang nakailag ito at hindi napuruhan. Pagkababa niya ay napalingon siya sa likod. Isa pang alien si Rotten Colossus unit 1,324 na isang level 10 daw na magiting na bayani si Chu Xinghe. Inatake ulit siya ni Iron Slaughter na walang pasabi. Hindi naman nagpahuli si Chu Xinghe nilabas nito agad ang kanyang domain control kagaya kay Trafalgar Law ng One Piece. Pagkapasok nila ay sunod itong nagpakawala ng domain sword manifest pinaulanan ng espada ang dalawang alien. Samantala ang ating bida ay tumatakbo masyado daw mabilis ang lahat ng pangyayari kumpara sa naunang buhay niya kaya sigurado daw na ang mga batang bayani ay babanatan ng mga alien. Noong unang buhay daw ng ating bida 12 na taon bago lumabas ang mga batang bayani nagbigay ng pag-asa sa bansa kaya nakatagal pa ng 8 taon pakikipaglaban bago tuluyan masakop ang Pilipinas ng ibang lahi. Pinadala agad ng mga alien ang magagaling nilang mamamatay tao sa Earth para maghanap ng mga batang bayani na tatapusin. Maraming tumama na enerhiyang espada kay Iron Slaughter kaso sinalo lang niya ito. At yung isang malaking espada ay tinutulak si Rotten Colossus. Sa mukha ng dugo si Chu Xinghe hindi niya kayang labanan ng sabay ang dalawang piniling alien. Hindi kinaya ng lakas ni Chu Xinghe ang dalawa kaya nasira ang domain nito. Tumilapon ito sabay nasuka ng maraming dugo kakalabas lang daw niya galing sa pag-iisa at matatapos na lang bigla ang buhay niya. Napaupo na lang siya at tatapusin na siya ng dalawa kahit mamatay daw siya isasama niya ang isa sa mga alien. May tumawag sa kanya na umilag. At sumabog ang buong lugar. Dumating na ang ating bida at niligtas siya nito. Tinanong siya ni Nanding kung ayos lang ito sumagot si Chu Xinghe ang ating bida raw ang naramdaman niyang na may malakas na enerhiya na bayani. Nagkasundo sila na dalawa silang lalaban suportahan niya daw si Nanding sa likod habang nilalabanan nito ang Iron Slaughter at Rotten Colossus. Nagsimula na ang ikalawang bakbakan naghiwalay ang dalawa. Nagbasa na ito ng orasayon para sa malupitong pormahan. May biglang lumabas na mga tusok galing sa lupa level 3 Earth Spike Formation ng ating bida. Gaya daw ng inaasahan ni Nanding hindi daw sasapat ang level 3 lang. Kaya pinagsama niya ang 50,000 Earth Spike Formation at 50,000 Frostbite Formation na level 3. Parang isang matulis na bundok na yelo ang lumabas nagmistulang statwa si Iron Slaughter sa loob nito. Namangha si Chu Xinghe napakalakas daw na malupitong pormahan ang ginamit ni Nanding na isang mahusay na bayani kakaiba daw pakikipaglaban nito hindi kagaya sa mga mayamang pamilya. Dahil nakatanga si Chu Xinghe sa nakita niya di niya napansin na inatake siya ni Rotten Colossus. Tinamaan niya ito gamit ang suntok. At bumagsak si Chu Xinghe sa harap ng ating bida. Nagalit tuloy si Nanding at nilabas niya ang kompletong lakas ng Azura Hell Mode. Berserker at sinapak niya sa mukha si Rotten Colossus. Tinawag ni Chu Xinghe mula sa likod ang ating bida na Azura. Hindi siya makapaniwala na ang misteryosong ika-10 sa rangko ng pinakamalakas na bayani sa bansa ay ang tumulong sa kanya. Naisip ni Nanding na hindi muna tapusin ang alien gusto niyang magpasikat sa harap ng batang bayani para maging idol siya nito. Humingi ng tawad si Chu Xinghe dahil naging pabigat siya naiisip ng ating bida na pwedeng gamitan ng malupitong pormahan ang tao.
At naglabas ng kaunting enerhiya si Nanding at tinutok sa ulo ng batang bayani, wala itong kaalam-alam anong gagawin sa kanya. Nagulat si Chu Xinghe dahil ginamitan siya ng malupitong pormahan 10 beses na lakas. Napa-aray ko po ito dahil sa sakit na pumapasok na lakas sa katawan niya. Nawalan ito ng malay at humandusay sa lupa at yun lang kaya ng katawan niya na lakas galing kay Nanding. Kinuha naman itong pagkakataon ni Rotten Colossus para umatake habang busy ang dalawa sa ginagawa nila. Wala na daw mapagpipilian si Nanding, hindi niya matuturuan ang batang bayani dahil hindi nito kayang sumabay sa galawan. Biglang kumislap, sabay nagulat ang ating bida. Naglabas ng domain si Chu Xinghe. May kasunod na sword manifest direktang tatama kay Rotten Colossus tatapos sa buhay nito, at nakalaya naman si Iron Slaughter sa pagkakagapos nito sa bundok ng yelo. Tumalon ng mataas para atakihin ang ating bida. Gumawa naman agad ng bagong malupitong pormahan si Nanding, level 4 na Thunderbolt Barrage, 50,000 overload ang lakas. Derichong tinamaan si Iron Slaughter, parang niletsyon na manok ang kinalabasan. Ganun daw tumira si Nanding, isang bagsakan pulbos ang kalaban. Lumuhad at nagpasalamat si Chu Xinghe dahil sa pagtulong nito sa kanya. Simula daw sa araw na ito malaki ang utang na loob ng pamilyang Chu sa ating bida. At bilang misteryosong Azura daw na nakamaskara magaling sa malupitong pormahan, sigurado daw siya na may plano ito at ayaw ipaalam ng ating bida sa social media. Nagulat tuloy si Nanding, hindi lang daw talentadong batang bayani si Chu Xinghe, may utak din ito, in short chismoso. Nahulaan ni Chu Xinghe, tamang hinala siya at sinabi pa nito ang simula ng pangalan ng ating bida ay letter N. Madali lang daw itong hulaan dahil laging trending na laman ng social media si Nanding, malapit lang sa lugar at Azura user ito, kagaya ng tagapatay ng nagbagong hayop sa trial grounds na Azura user din. At ang malupitong pormahan ay nakalagay sa ika-5 depensa ng bansa at namaritis nito si Nanding, nagtrabaho dito kamakailan lang at wag daw itong mag-alala, hindi niya ipagsasabi sa iba. Mga hula lang daw niya ito, naiisip ng ating bida. Magaling makipag-usap ang batang bayani at parang may CCTV ito nakatutok sa kanya. Kahit daw 10 taon na sa pag-iisa si Chu Xinghe, hindi siya nawawalan ng internet connection, kaya lagi siyang updated sa mga isyu sa labas. Pangungunahan niya daw ang buong Chu pamilya niya na dumipense sa ika-7 depensa ng bansa dahil tangkolan niya ito at para magkaroon ng oras ang ating bida sa malaking plano nito. Iniisip ni Nanding napakatalino daw ni Chu Xinghe, magandang maging kakampi ito sa laban. Nagpasalamat ang ating bida, inamin nito na kailangan niya ng maraming oras at lubhang delikado daw sa frontline at mangako daw ito na hindi mamamatay dahil kailangan siya nito. Ipinagkakatiwala rin ni Nanding ang pamilya niya na nasa ika-7 depensa na protektahan daw ni Chu Xinghe. Pumayag naman ang binata. Pagkatapos ay nagsabi ang ating bida na dalhin siya ni Chu Xinghe sa pamilya nito para mapalakas sila gamit ang malupitong pormahan bago sumabak sa laban. Nagtungo na sila sa pamilya ni Chu Xinghe. Binanggit ng binata na may kapatid siya na malaki ang maitutulong kay Nanding dahil sa kakayahan nitong mag-teleport pag napalakas ito ng ating bida. At lumabas na sa balita, trending ngayon si Chu Xinghe, nakapatay ng alien na level 10, nakuha niya ang pwesto sa ika-9 na pinakamalakas na bayani sa bansa at may isang misteryosong master na malupit sa pormahan, naging ika-8 sa listahan ng pinakamalakas na bayani ng bansa. Sa Manila City, pinag-uusapan ng mga netizen si Chu Xinghe, pinangunahan ang pamilya nito lumaban sa frontline, nakasakay ng eroplano kaya mas mauuna silang dumating kaysa sa mga veterano. Sa labas ng trial grounds nakaupo habang kumakain ng paborito nitong siopaw si Nanding, kausap niya si Chu Xinghe, pinakilala nito ang maliit na kapatid niya. Si Chu Chan na may dalang lollipop. Minamarete sila ng 2 babae, mahusay daw na batang bayani si Chu Xinghe, hindi dapat lumalapit sa basura na talunang duwag si Nanding, nagawa pa nitong mag-ampon ng bata. Narinig ni Chu Chan ang tsismisan ng 2 ginang kaya nagalit ito. Sabay naglabas ng itim na enerhiya. At biglang nawala ang 2 ginang na chismosa. Narinig na lang ni Nanding na nagsisigaw ng saklolo ang 2 sa ilalim ng imburnal. Tiningnan ni Nanding sa ranking list at kasama ito sa pinakamalakas na bayani ng bansa, nasa ika-12 ito. Kinamayan agad ito ng ating bida, malaki daw ang maitutulong nito para hindi na siya matagalan sa mga biyahe na balikan. At iniisip ni Nanding paano niya magagamit ang ika-4 na talento nito. Ang Necromancero, bumubuhay ng kaluluwa, level 0, may 9,500,000 pa na bato ang ating bida.
At dito nagtatapos ang Kabanata 16 hanggang 17. Maraming salamat po sa panonood nyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.